dito na ako sa may magso-survey muna ako dito sa tong extension ng boulevard. Andito ako ngayon, titignan ko lang, mabilis ang palipad lang at napakainit ngayon. Take off tayo. Ayan, ipakita ko muna, abante ko muna, taas tayong konti. Minute 5.4. Ito ang itsura dito. Yan ang kwan. Ito yung extension ng boulevard. Tapos dito may structure tong kulay blue. Ayan o. Kaya nagtataka ako, merong structure dito sa pinakadulo, nakaharang. Ayan o. Paano gagawin nila? Kaya mapapansin nyo, atras tayo. O, ayan o. Lumiit ngayon ng kalsada kasi may nakaharang na structure. Ayan o. O, paano gagawin dyan? Siguro property yan nung may-ari nitong bahay na naunahan niya yung paglagay dito ng boulevard. E di, paano gagawin nila dyan? Alang ipag-iba nila yan, babayaran nila yung may-ari niyan kung papayag yung may-ari na gibay yung structure para ma-maintain tong dapat na sukat ng boulevard, tong 2 lanes na kalsada. Ayan yung 2 lanes oh. Tapos tong kulay blue, apektado rin dapat yan oh. Tingin ko nauna to bago gawin tong extension ng boulevard. Kasi dito bakante pa. Ayan oh. Taas tayong konti, gawin nating 7 yan. Tapos punta natin yung dulo. Ang dulo kasi nito extension, yung river outlet. Ipat tayo, usog tayo sa kaliwa. Ayan na. Hanggang dito pa lang. Ewan ko na nangyari dyan. Siguro, andito lang inabot ang budget nitong extension. Ayan no. Dahil malaking tatambakan mo yan, no? Malaki ang kailangan mo dyan. Maraming lupa, ibig sabihin malaking pondo. Kasi itong, kung mapapansin nyo, ito, ayan, oh, may bakod siya. Hanggang dyan ang property nito mga may lupa dyan. O, itong bakantin to, tatambakan yan. Di maraming lupa kailangan dyan para matambakan mo yan. Ito na yung river exit. Lapitan pa natin yung river exit. Yan, ang river exit. Ayun, malaking pondo ng buhangin dito sa river exit. Yung ibang buhangin yan, nanggagaling din dito. Diyan sa labas. Pag yung malakas ang ulan, yung may bagyo o malakas ang alon, hinahampas ng alon yung buhangin, papasok dito. Tapos yung ibang portion ng ibang buhangin naman yan, nanggagaling dito sa ilog. Ayan ang ilog. Galing yan doon sa loob. Naglalabas din siya ng buhangin galing doon sa loob sa taas. Ibababa niya rito. Kaya nagkakaroon ng malaking pondo ng buhangin sa area to. Ayan, marami kumukuha ng buhangin Ito okay lang to, kuhaan nila ng buhangin to kasi kailangan maklear tong river exit at tas tayong konti. Maklear yan dahil kung hindi, kung mapal yan, yung tubig na nanggagaling dito sa ilog, may hirapan lumabas. Yan ang ilog. Atras pa tayo, taas tayong konti. Yan ang river exit. Taas tayo. Taas pa, 20 meters. Yan ang river exit. Ang ganda tignan nyo tong seawall. Dapat ganyan Yan yung sinasabi ko na dapat yan silyado hanggang sa baba para kahit umulan, malakas ang ulan, malakas ang alon, hindi matitibag yung ilalim, hindi magigiba yung pundasyon ng seawall kagaya nito. Tingnan nyo to. Yung pinakadulo niya.
Ayan o, silyado rin. Tapos, dahil ito yung kabilang dulo ng seawall na, ayan, dito ako nag-range test sa lugar na to. Yung unang range test na ginawa ko, yan, dito ako pumesto. Yan, yung tabi ng hagda, yan. Diyan ako pumesto. Papunta doon, bilang dulo. Ayun, oh, layo. Na yung range test ko na 95% battery, inaabot siya ng 3,800 o 3,778 meters o 3.7 kilometers. Ganda dito, oh, na daming puno. O, ito magiging river exit. Pero kung aanahin pa kasi, ito, tatakpan pa to. Kailangan takpan yan para umabot dito sa dulo. Yan. Yan ang dulo. Dapat ang magiging itsura niyan, kagaya nito sa kabila. Ayan, oh. May ganyan din, may wall. Para yung loob hindi pasukin ng tubig. Just in case na magkaroon ng halimbawa tsunami, na wag naman sana, safe yung loob. Kagaya nito, napaikutan siya ng seawall. Kaya kahit high tide, tumaas ang level, safe pa rin siya. Pero ito yung nandito kasi wala. Papansin nyo, open pa tong kabilang side. Malaki pa ang gagawin dito. O, yan ang itsura dito sa extension ng boulevard. Malaking tambakan pa to. Mga ilang truck pa ang kakainin ng panambak nito. Mahaba-haba pa. Tapos balik tayo. Ang problema lang kung extend kasi itong structure dito, ano kayong gagawin nila dyan? Maganda na sana, oh. Yung structure nakaharang. Kaya lumiit yung kalsada pagdating dun sa may bahay. Ayun, oh. Tinamaan siya, eh. Baba tayong konti. Yung, hanggang dito na lang. Diyan tumigil yung extension ng boulevard. Pero yung seawall, okay na yung seawall, buo na, eh. Tingnan niyo yan. Hanggang dyan na lang. Ibig sabihin niya, kailangan na naman niya ng malaking pondo. O kaya baka ito kasing area to, yung right of way, kailangan bayaran pa yan ng munisipyo o kung sino man ewan ko lang kung nag-aano nitong seawall, munisipyo o baka provincial government. Ganda nitong bahay na to, White House. Meron siyang retaining wall na sarili doon, no? Kita natin. Ayan. Meron siyang sariling retaining wall para do sa property niya, just in case na magkaroon ng malakas na alon o mag high tide, hindi aabutin. Tapos yung extent, pero mapapansin niyo ang seawall, maganda yung seawall, oh. Baybayin pa natin. Papunta tayo doon sa dulo, eh. Ayun, ganda, oh. Ganyan dapat ang seawall talaga. Yung silyado mula taas hanggang baba sa ilalim para kahit bumagyo, malakas ang alon, high tide, hindi papasukin ng tubig dagat yung ilalim. Dahil once na pinasok ng tubig dagat yan, dyan na masisira ang seawall mo. Ito pinakadulo ng seawall dito sa poblasyon. Kasi sa Manukan, ito lang naman ang seawall. Walang ibang seawall sa Manukan kundi dito lang sa poblasyon. Ayan, pinakadulo ng seawall.
Ayan, oh. Tapos dito na, puro burol na, oh. Oh. Eto mga burol na to, nagko-collapse yan eh. Pag yung, sabi ng mga tao, pag yung malakas ang ulan, may bagyo, dahil lumalambot yan, unti-unti nagko-collapse. Dapat magawa nila ng paraan yan eh. Dahil pag naubos yung burol na yan, so makakarating yan hanggang doon sa highway. Mataas yan. Balikan natin yung dulo ng seawall. Ayun, ang dulo ng seawall. Oh. Hanggang dyan lang siya. Balik na tayo. At mainit na. Kawawa si Flip. Nakabilad sa araw si Flip. Susunod na range test na gagawin ko, dito ako pupwesto siguro. Dito sa dulo ng itong extension ng boulevard. Pero pwede rin doon sa pinakadulo ng seawall. Doon sa pinakadulo ng seawall. Pero ang pwesto ko doon sa highway. Pakurbada tong seawall, oh. Hanggang makarating ka doon sa dulo ng kabilang seawall, doon sa may nag-collapse. Malapit na. Maigsi lang yung extension na nagawa nila. Malamang yan lang ang pondo na inabot. Kaya ganyan na nangyari dyan. Pauwiin ko na to. Trusting ko para madali ko din makuha. Kasi pag nakasense to ng obstruction, hindi aabante yan. Yan ang Flip. Yun lang. Safe return.